Magandang araw mga ka-forever! Nagkita na naman tayo. Our bond is getting stronger. We are now on our 4th week at salamat sa patuloy na panonood ninyo sa amin online. We are DOS TV and syempre, di ba sabi natin all out ang inyong support, kaya naman all out din kami sa pagbibigay sa inyo ng updated weather information and science and technology news. Kasi kayo ang aming ka-forever and we will make every moment special. Ako po si Jel Miranda at ito ang DOS TV, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that, folks, it's DOS TV, the Filipino Weather Channel, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. And for today's episode, we will feature Ihatid, designed as the first mobile electronic medical record for local government units. At dahil trending, muli nating mapapanood ang docu na Storm Chasers, maya-maya lamang yan. At syempre, alamin natin ang mga kaganapan kanina sa isinagawang Metro Manila Wide Shake Drill, kung saan nag-participate ang ating mga kababayan. And of course, andyan pa rin ang favorite natin, ang What's the Weather with You? And to start things rolling, kamustahin natin ang magiging lagay ng panahon ngayon. Uulan ba ulit mamaya? Heto na ating Pag-asa correspondent, Miss Loridine de la Cruz. Magandang umaga din po viewers ng DOS TV. Narito naman po ang magiging kalagayan ng ating panahon para sa araw ng Miyerkules. Sa ngayon ay wala pa rin tayong inaasahang bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at least in the next 24 hours, subalit itong ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone ay may direkta pa ring epekto doon sa Mindanao. Kaya sa ating pong forecast ay inaasahan pa rin natin ang halos maghapong kaulapan doon na may dalang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog, kasama na po dyan ang buong Visayas at ang lalawigan ng Palawan. Kung titingnan po natin sa ating latest Himawari image, ang Metro Manila ay maaliwalas pa rin sa araw na ito, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Luzon. Titingnan po natin ang temperature forecast dito sa Metro Manila. Ang inaasahan o tinatayang magiging agwat ng temperatura dito ay mula sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa Subic area ay mula sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa naman ay mula sa 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao ay ina-advise po natin ng ating mga kababayan na huwag pong kalimutang magdala ng payong bilang panangga sa mga posibleng pangapag-ulan sa araw na ito. Tingnan naman natin ang magiging temperature forecast sa Metro Cebu. Ito ay tinatayang mula sa 25 hanggang sa 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban naman ay mula sa 25 hanggang sa 30 degrees Celsius, at sa Iloilo ay mula sa 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman po, ang inaasahang magiging agwat ng temperatura ay mula sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City naman ay mula sa 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, subalit pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayang mangingisda na pumapalaot doon sa katimugang bahagi ng Mindanao, sapagkat ang karagatan doon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ang araw po kanina ay sumikat sa ganap na alas 5:28 ng umaga at ito'y lulubog naman mamaya sa ganap na alas 6:28 ng hapon. Yan ho muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Loridine de la Cruz.
And of course, for our exclusive content on the dam water level report, here's Mr. Jean Nievares. Salamat, Jel, at magandang umaga sa mga viewers natin sa DOS TV. Ngayong umaga ay magbibigay po tayo ng update sa mga major dams natin in Luzon. Pero bago po muna lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang lokasyon ng ating mga dams. Ang Magat po ay makikita po dito sa Benguet Province at kasama po ito sa Cagayan River Basin natin. At ang San Roque naman, Binga at Ambuklao ay kasama din po ito sa Agno River Basin natin na matatagpuan din po ito sa Pangasinan. And ang Pantabangan po ay nasa Nueva Ecija naman na kasama din po ito sa Pampanga River Basin natin. At dito naman sa Bulacan, ito po ay ating Angat Dam na kasama din po ito sa Pampanga River Basin natin. At dito naman sa Metro Manila, ang Lamesa at ang Ipo Dam ay matatagpuan din. At itong sa Caliraya Dam naman ay nasa Laguna Province. Ang una po nating bigyan ng update ay yung Angat. Sa ngayon po, unti-unti pa rin yung pagbaba ng Angat Dam natin. Ang kanyang current water level ay nasa 181.11 meter na. At ang kanyang deviation o ang kanyang difference from kahapon po na water level ay nasa 0.01 meter lamang. Ang Magat naman natin ay bumaba naman ito sa 181.57 meter na may deviation po siya ng 60.6 meter from the 182.17 kahapon. Pantabangan Dam po ay bumaba din po ito at nasa 189.87 meter na siya at ay may deviation po siya ng 0.22 meter sa 190.09 kahapon. At ang panghuling dam natin, ang San Roque, ay patuloy din yung pagbaba niya, which is nasa 232.72 meter na siya. At may difference po siyang 0.23 meter sa 232.95 meter na level kahapon. At ito lang po ang latest dam update natin. Ito si Jean Nievares from Hydro Meteorology Division. Alamin natin ang latest na mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOS TV Flash Report. U.S. Peace Corps volunteers took time off from their duties to know about Starbooks, a digital science library developed by the Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, or DOST-STII, during a presentation held at the International Institute of Rural Reconstruction in Silang, Cavite last April 19, 2016. Starbooks, or Science and Technology Academic Research-based, openly operated kiosks, contain tons of science and technology-related materials in text, audio, and video formats from local and international sources. The first digital science library in the Philippines, it has a user-friendly interface and requires no internet connection, making it ideal for areas with little or no internet connectivity. The Starbooks presentation was part of the Peace Corps in Service training, which aimed to help equip participants with awareness and knowledge of various e-learning tools and programs in the Philippines, which they may adopt in their respective schools in the country. Peace Corps volunteers are assigned to teach in various schools across the archipelago. Starbooks was developed to generate greater interest among the country's youth on science and technology, deemed as a leading driver of economic growth. Since its launching in June 2012, Starbooks has had a total of 853 installations in schools, public libraries, and other government agencies in every region of the Philippines. With the growing market for Filipino-made food products in different parts of the world, it was important for food manufacturers to level up by harnessing the potentials of science and technology. In support of this initiative, the Department of Science and Technology introduced technologically advanced food processing equipment under the Food Innovation Center, or FIC,
as platform in promoting global competitiveness. The regional FIC serve as one-stop food research and development facilities that help empower growth of micro, small to medium enterprises through innovation and creating added value to local agricultural and fishery resource that are transformed into unique food products. This way, the program improves the quality of ethnic or regional foods and delicacies that help MSMEs move up the value chain and boost their productivity. The FICs have already mushroomed in strategic locations in the country, which includes Davao City, Tugigaraw, Tacloban, Cagayan, and Guimaras. This program expects to roll out more regional FICs this year through the help of several DOST cooperating agencies. One Connect, Internet for free for all. Mas maraming makakahanap ng kanilang ka-forever dahil dyan. Let's watch this. Kailangan niyo ba ng tulong? Nawala ang internet ko eh. May hinihintay pa naman ako importanteng message. Nakakonect ko ba kayo sa wifi? Eh, hindi ko alam. Paano ba ito? Ano bang gagawin dito? Importante hinihintay Madali ko lang ho message. yan. Pwede ko po kayong tulungan. Eh, teka. Kukunin mo ang cellphone ko? Opo, huwag po kayong mag-alala. Ito po. Gusto niya hawakan niyo yung bike ko habang kinokonect ko po yung cellphone niyo sa free wifi. Sige. Ito po. Ganito. Ganito po yan. Meron po tayong free wifi sa public parks. Kapag nag-scan na po ng wifi networks ang cellphone nyo, i-click nyo ang One Connect. Ayan, okay na po. Online na ulit ang Thunder ko? Opo.
Cyberpunk, Hati? S3XY K1T3NXOXO? Hindi ka nagbago. Maganda ka pa rin. Tulad nung nasa college tayo. At ikaw, bolero ka pa rin. Hindi naman palagi. Para sa'yo. Hindi ka pa rin nakalimot. Hinding-hindi. Sa pagpasok ng rainy season, kakabit nito ay ang mga ulan at bagyo. Dapat maging vigilant tayong lahat. And to bring awareness ulit sa inyo, mga ka-forever, panoorin po natin ulit ang Storm Chasers. Ito po yung most trending and most liked na docu sa FB page namin. Salamat po dyan, kami ay natutuwa sa inyong suporta. Kaya mga ka-forever, sabay-sabay po nating panoorin muli ang buhay ng mga Storm Chasers. Yung pinaka-memorable kong experience, yung kay Yolanda.
talagang nandiriyan ang bagyo na wala kang masilungan dahil walang mga buildings, no? Dahil nasa field kayo. Lalo na kung yung bagyong dumaan doon sa lugar mo, papuntang Manila or malapit sa Manila, siyempre ang iisipin mo naman, yung pamilya mo naman. Lalo na pag may bugso yung malakas na hangin, ay napapaatras ka habang tinitignan mo yung lakas ng hangin. Nung gabi na kasagsagan ng bagyo, nasulog kami ng sasakyan. And then, dadaan kami ng tulay, kasalukuyang bumabaha noon. Nung kami malapit sa may tulay, mga apaw na yung tubig sa aming harapan, sa windshield. Tumaas pa ng tubig, ay makukulong na kami dun sa loob. Kay dumaan ng bagyo, kay lumis ang bagyo, andun yung kaba, takot na maaring yun na yung huling araw namin, o kaya may madisgrasya sa amin, may masugatan. Binababa ko yung gamit ko dun sa loob ng istasyon, ay bigla na lang nagkaroon ng tubig dun sa sahig. Wala pang 10 minutes, ay nasa ibabaw na kami ng lamesa. Kasi yung tubig ay halos lampasan ng lamesa. And magdamag kami sa ibabaw ng lamesa na nakaupo. Ako as a first timer, medyo excited pa. Kasi kumbaga di ko pa alam kung ano i-expect ko, pero mas nangingibabaw yung excitement kaysa dun sa kaba, knowing na bagyo yung pupuntahan namin. Walang atrasan. Kung talagang tinawag ka, trabaho natin tinanggap mo maging storm chaser, kailangan sumama ka. Way back 1995 yata, during the Rusing, talagang na-experience namin yung gaano kalakas yung hangin, gaano kalakas. And then we stranded for 15 days. Talagang inabutan kami ng mismo. Or yung lugar namin, malapit doon sa dinaanan ng bagyo. At talagang na-experience namin na talagang hinihintay na lang namin matanggal yung bubungan ng aming station. But awa naman ng Diyos, ito buhay pa. A day after na maglandfall si Haiyan or si Landa dun sa Tacloban, dumating kami dun sa area. So madaling araw, so di ko alam kung ano yung nasa paligid ko. Nung lumiwanag na, dun ko palang nakita kung gaano kalaki yung naging damage ni Yolanda dun sa lugar. So madami akong nakita mga patay na tao along the street. And di ko na rin kaya yung amoy dun sa lugar. Nakakapanlumo kasi parang maisip mo, paano kung ako yung nandun sa sitwasyon na yon? Parang very helpless yung mga tao kasi yung mga bahay nila wasak. Papunta na kami ng Palo, siyempre dadaan kami ng San Juanico Bridge. So pagbaba namin sa San Juanico Bridge, naamoy na namin yung amoy ng mga bangkay na. Doon pa lang, marami na kami nakikitang mga patay na. And then pagdating sa Tacloban, nakikita mo yung mga sasakyan doon na patong-patong, pati mga bangkay na walang katapusan doon sa pagdaan mo ng kalsada, makikita mo ron. Papunta kami ng Palo, pagdating namin mismo doon sa Palo, dahil doon kami magbe-base, kahit yung opisina ng Palo, DOST, makikita mo talagang mga bakod, yung mga bubong, yung mga basag ng mga salamin. So, halatang napakalakas ng hangin. Halos lahat ng kabahayan doon sa paligid ng Tacloban Airport ay halos nawasak lahat. Doon lang ako nakakita ng tao na tabunan ng debris, ng mga kahoy, na ang nakalabas yung paa, nakalabas lang yung ulo, nakalabas lang yung kamay. Iba na yung amoy talaga ng area na yon. Kung mahina yung sikmura mo, ay hindi mo makakaya yon. Ang Storm Chaser team ay nagsimula almost 35 years ago. At ito ay originally ang kanyang pangalan ay STRIDE team, which is an acronym for Storm Tropical Cyclone Reconnaissance Damage Evaluation Team. Pero itong huli na ng 80s ay rename namin siya na Storm Chaser Team. Kagaya nga nung nasabi ko, yung una kasi, para bang hinahanap mo lang ano yung magiging epekto ng signal number 1. Ano yung magiging epekto ng signal number 2. Na every time kung ano yung mga dadaan na bagyo. Yun lang yung unang purpose lang nila. But ito na, nung binago na namin, kami na mismo pumupunta dun sa lugar
na maaring or tatamaan itong bagyo. To help provide the mandate of Pag-asa, which is, of course, to give the accurate, timely weather forecast. At ang Storm Chaser Team ay nadideploy sa area na kung saan tatama ang mata ng bagyo. Nagdi-disseminate information sa mga local official, nagko-conduct ng interview after the passage, kumukuha ng mga images, gumagawa ng mga reports. Ayun yung mga trabaho namin. At of course, 2 days or 3 days before, bago ito tumama, ay nandiyan na ang team. Ito ay para magbigay ng babala doon sa mga community na maapektuhan, ano ang kanilang paghahanda, at of course ay para ibigay din sa central office ang real-time data na nanggagaling o data na binibigay na itong bagyo sa community na tatamaan. Kami po yung tinatawag na storm chasers. Nandilibin na ba yung storm chasers? Kami yung humahabol. Pag sinabing chasers, ano humahabol? Kami yung pinagdadala ng Pag-asa. So ang Pag-asa yung tungkol sa bagyo. Nandilibin na po ba? Bagyo. At saka sa mga pag-ulan-ulan, mga El Nino. So kami, pumupunta kami doon sa isang lugar kung saan dadaan yung bagyo. So 2 araw bago yung bagyo o 3 araw bago dumating yung bagyo, nandun kami sa lugar. Kami ay tumutulong sa mga weather forecaster natin. So yung mga forecaster, nadidinig nyo rin ano? Forecaster. So sila yung nagbibigay ng kalagayan ng mga panahon. So kung ganong kalakas yung ulan na darating, kung ganong kalakas yung hangin. So kami, pupunta kami sa isang lugar, may mga dala kami mga instrumento. So ipapaliwanag namin sa inyo sandali yung mga ginagamit namin instrumento. No? Ito yung sa wind sensor. So siya yung nagsusukat ng hangin, kung ganong kalakas yung hangin. Di ba ang bagyo may malakas na hangin? So ito, sinusukat niya kung ganong kalakas yung hangin. Meron din kaming handheld na anemometer. Panukat rin ito sa kung gano'ng kalakas yung hangin, yung pagbugso nito. Bali yung handheld anemometer, maliit na instrumento siya na merong sa loob na umiikot para mai-measure yung hangin. Ito yung tinataas namin para pagbugso ng hangin, makikita ka agad kung gaano kalakas yung bugso ng hangin na dumadaan. Nung araw, medyo simple lang yung mga ano namin with the handheld anemometer para pagdating mo doon sa isang lugar, makikita mo lang kung gaano kalakas yung hangin. Kumukuha ako ng actual measurement ng wind speed.
gabi, blackout eh. So, pag nausap mo ganyan, nadadala ka ng hangin eh. Talagang tapos nagliliparan yung mga lumabas ako. Pilit akong kumukuha ng wind speed. Tapos bumalik na ako kasi napakalakas ng bagyo. Today, meron na yung mga bagong equipment plus especially meron yung una kagaya nitong nasa likodan natin is what we call the radiosonde or the upper air observation. Ito yung meron siyang balloon with the transmitter tapos pag-release mo ng balloon, tinatrack siya nitong equipment na to. Hanggang sa, yun naman para malaman mo kung ano yung temperature, wind speed, and wind direction from the ground up to the upper levels. Yung para makita mo stability ng ating atmosphere during kung may papalapit at may bagyo na mismo. Meron kaming rangefinder. Malalaman mo yung kasi pag may in-interview ka doon na isang tao, may tinuro sa iyo yung ganong kataas yung height ng tubig. So yung rangefinder na yun is malalaman mo kung anong level o anong elevation base doon sa normal na taas ng dagat. Bibigyan din daw kami ng mga communication gadget na talagang kahit baksak yung mga cell site, siguro lalagyan din kami ng mga radyo na SSB, single sideband, or yung inihingi namin na sat phone. Kaya yun na nga lang, dapat kinakabahan na yung aming mga asawa, please nakikipag-coordinate sila dito sa amin sa opisina para malaman din nila kung ano talaga yung sitwasyon namin. Ako po si Anita Tuason, 51 years old, plain housewife. Ang asawa ko po ay isang storm chaser. Noong una, sabi niya lang sa akin, member ako ng storm chaser. Sabi ko, ano yun? Sabi ko gano'n. Pag may bagyo, kami yung tatakbo, sabi niya. Ko, ano yun? Delikado yun, sabi ko sa kanya. Mahirap kaya yun. Huwag ka nalang kaya sumama doon nung una, sabi ko sa kanya. Kinukwento ko sa kanila, sabihin pala, sinasabi lang nila, delikado pala yung Kaya lang sabi ko, for the love of the service, gaya na sinasabi ng mga kasama ko. Gusto niya yung work niya, syempre wala rin ako magagawa. Parte ng trabaho kasi nila yun. Hindi na rin ako pwedeng umangal. Later on, alam niya yung trabaho ko at unang-una nga ako yung coordinator tapos ako yung unang aatras. Alam naman niya, basta sabi lang niya sa akin, ingat lang. Alam naman niya kung paano ako mag-ingat pag mga ganyang mga kalamidad. Pag dumarating na sila doon, pag meron pa kaming communication, kinukwento niya na eto, malakas ang ulan, nagbabagsakan ng mga puno, nagbabagsakan ng mga poste. Lalo ko ninenervyos pag gano'n na yung kwento niya. Hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa kanila, kung okay ba sila o hindi. Talagang ganyan, nasa tayo, nasa panganib lagi, lalo na yung mga landfall, yung mga parating na bagyo. Kaya lang, medyo ingat ng konti. Kung talagang oras mo na, wala kang magagawa. Every time na aalis siya at wala siya rito, dasal na lang ang talagang pinanghahawakan ko. Doon ko na lang dinadaan na sana ligtas sila sa lahat ng lakad nila, sa lahat ng sakuna na darating sa kanila. Yun lang ang pinakaano ko na lang, magdasal. Ang may share ko na lang sa kanila, tanggapin nila ng bukal sa loob nila yung trabaho na gusto naman ng mga asawa nila. Dasal ang pinakakailangan nila sa ganung trabaho. At saka yung tiwala nyo na lang na kaya nilang gampanan lahat ng trabaho nila. Nung pong pinaka-experience na naano ko sa kanya nung Yolanda, na nagpunta sila doon, tumakbo sila, na halos hindi ko sila makontak ng ilang araw. Hindi ko alam kung okay sila kasi tatawid ng dagat. Mahirap. Ang hirap sa loob. Yun yung hindi nila alam ng mamamayan kung gaano kahirap ang trabaho ng storm chaser. Ang hirap po talaga.
storm chaser sa pumupunta sa isang lugar para magbigay babala. Maaaring magka-brownout, maaaring magbaha, maaaring lumakas ang hangin, maaaring masira yung mga pader. So, pag binigyan na tayo ng babala, sundin natin para maiwasan natin yung madisgrasya. Diba? So, saan tayo pupunta na lugar? Siyempre, kung yung bahay mo kahoy lang, tapos malapit sa dagat, anong gagawin nyo pag may bagyo? Ligas. Yun. So, ganun ang ginagawa namin sa lugar na pinupunta namin. So, kami yung mga storm chaser. Ang Pag-asa naman mandated siya para magbigay ng kalagayan ng panahon. So, kami, ang purpose namin is tumulong bukod sa forecaster natin, sa mga forecasting division. Ang storm chaser nakalaan na mag-assist dun sa sa dadaanan ng bagyo. Lalong-lalo na ang inuuna namin yung mga LGUs. Kasi mas sila yung nakakaalam dun sa area nila kung ano yung dapat nilang unahin. Lalo na yung affected na dadaanan ng bagyo. Nagbibigay kami ng impormasyon lalo sa forecaster kasi importante sa kanila yung ma-warningan yung mga tao. So, yun, malaking bahagi din kami sa pagbibigay kaalaman doon tungkol sa bagyo. Alam mo, ang isang protocol namin kasi, pagdating mo sa isang lugar, you will coordinate with the local official. And then, yung local official na yun, mag-uumpisa siyang mag-convene yung kanilang disaster group. Siyempre, medyo proud ka kasi ikaw ang sikat during the time. Sasabihin mo sa kanila, itong bagyong ito, maaring dadaanan kayo, gantong araw, gantong oras. Masirain yung mga bahay na kailangan maghanda kayo palagi ng mga extra food, mga emergency kit, at kailangan wag babaliwalain yung mga sinasabi naming mga babala. Sa kanila naman, ang may tutulong lang naman nila, nakikita namin na masaya kami na para bang sumusunod sila. Kung first time ka, ay mag-ingat. Tibayan niya yung loob niya. Laging matatag, tsaka dapat marami siyang opsyon. Kasi marami kang may experience dyan na hindi mo pa na-experience. Tsaka kailangan siyempre, yung loob dapat niya, go kung go. At laging magdasal. At yung safety first ang kailangan talagang unahin. At kumbaga parang body-body system na wag lalayo doon sa mga kasamahan. Baka mamaya biglang may bumaksak na puno sa harapan mo. Yun ang nakakakaba doon sa mga dadaanan. Kami ang humahabol sa mga bagyo para magprotektahan namin kayo. Kami ang nagbibigay ng impormasyon na real-time upang masave hindi lamang buhay, kundi ang livelihood ng isang probinsya. It's just a simple team, but yung kanyang resulta o kanyang contribution ay napakalaki. These people are silent worker working for our mandate, objective, to save lives and property through timely and accurate weather forecasts. May effect talaga ang panahon sa mga tao, hindi lang sa physical, kundi pati sa mood at sa sinasabi ng ating mga puso. Ano naman kaya ang mga pinakabagong hugot panahon ng ating mga ka-Twitter friends? Panoorin natin o let's check dito lang sa What's the Weather With You. Mula kay Maxine Eleanor, hindi ko kailangan ng kape para mainitan ngayong tag-ulan. Kailangan ko lang ang yakap mo. Natawa tuloy ako. Siyempre, di ba? Sabi nga nila, siyempre iba pa rin yung iba yung yakap
at cuddle ng na dulot ng pagmamahal, 'di ba? Lalo na kung talaga nagmamahalan kayo, iba 'yun 'di ba? Mas maganda 'yung kesa nga naman kape. Mula naman kay Job Salutan, you're like a weather update. You bring turbulence into my life. Nox, o diba, Job, talaga, alam mo Job, medyo mahirap din yan. Kung turbulence ka agad, ang wish ko syempre, maging kalmado rin ang buhay at love life mo para naman masaya dahil hindi lang naman puro bagyo at daluyong ang dala ng panahon, diba? May kasama rin itong kalmadong panahon at maaliwalas na kalangitan. Mula naman kay Jomel Tabayoyong, sa pagsikat ng araw, may liwanag na nasisilayan. Parang ikaw, nagbukas sa madilim kong nakaraan. Yan, maganda yan. Mas maganda kung tambay-tambay ka sa arawan talaga, di ba? Anyway, ganyan talaga pag nagmamahal eh. It brings meaning into one's life and the love you feel is enough to guide you or even in the darkest of times. Kung okay lang na maglakad sa kadiliman, ang mahalaga may kahawak ka at kasabay sa iyong paglalakbay. O di ba, mga ka-forever, pati sa panahon may hugot din. Sadness, happiness, inggit, takot, lahat kayang ihugot. Kaya kung may gustong sabihin ang puso ninyo, i-tweet na yan o i-post sa FB sa hashtag Hugot Panahon. Malay ninyo next time, tweets at FB status nyo naman ang i-feature namin. With the advent of technology, the world becomes smaller and smaller every day. The internet bridges the gap, mapatao man, mapabansa, and in some cases, even healthcare. Presenting to you, iHatid. Yan ang bagong project ng DOST at PCHRD with Ateneo de Manila University. The eHealth Tablet for Informed Decision-Making of LGUs or iHatid LGU project is envisioned to do away with much of the paperwork involved in keeping patients' records in RHUs through the provision of tablet devices that can generate electronic medical records or EMR. This makes easier to process reports needed by government agencies such as the Department of Health and PhilHealth through a mobile application that can be accessed through any mobile device. And to enlighten us more about this topic, we have a special guest for today. He is a health social science researcher and public health specialist. He has a degree in BS Psychology cum laude from UP Diliman and subsequently finished medicine at UP Manila. Among the awards he received include the Dr. Tranquilino Paez Memorial Award for Community Health Service from the Nueva Ecija Medical Society and the University of the Philippines Alumni Association Professional Award in Public and Community Health. And currently, he is a professor at the Ateneo School of Social Sciences, Institute of Philippine Culture, and the iHatid LGU Project Director. Mga ka-forever, please welcome Dr. Dennis Batangan. Good morning, sir. Good morning, Jel. Good morning. Thank you for inviting me. Ayan, medyo mahaba yung aming di ba, pagkilala pa lang. Paano pagkilala sa'yo to? Award. Oo, salamat. Salamat. Oo, so... Ayan, kanina sir, napanood natin yung yung One Connect, di ba? Ito talaga, free Wi-Fi access. Ito, ang iHatid, di ba sabi natin, mas pinadadali natin ang buhay ngayon, ang mga pagpaproseso ng bagay-bagay. Ang iHatid, ganito rin ang konsepto, di ba? Ganito rin konsepto. Actually, kasama siya dun sa mga proyekto ng DOST na gumagamit ng Information Communication Technology. Kanina, nakita natin yung One Connect na nagbibigay ng connectivity sa ating mga public spaces, no? Yung iHatid naman, actually, ay isang electronic device, no? Tablet na binibigay natin sa mga rural health units at sa mga city health offices para magkaroon sila ng application na makakapag-translate ng kanilang paper records or transfer ng kanilang paper records into electronic medical records. Okay. Part yun nung parang digital strategy ng DOST, part din ng National Unified Health Research Agenda ng ating gobyerno, and part of the inclusive growth, no? Yun yung dating development plan, inclusive growth. So yes, we're having another development plan this coming year. Pero sir, paano nagsimula talaga ang iHatid? Ano yung kumbaga ano yung catalyst kung bakit natin talaga to naisipang gawin? Nung around 2012, 2013, no, meron kaming mga observation studies sa mga rural health units natin na
ang dami nilang minamanage na records, no? For halimbawa, for one patient na kailangan nilang ma-document ang pangalan niyan, ang pets, ang kanyang birthday, ang kanyang address, ay kailangan niyang ulit-ulitin yung pagkuha ng information. So may redundancy. Minsan nagkakamali pa. So ngayon, ang isang way to address that is find a technical solution which is through tablets, electronic medical records through tablets. No? Nagkataon na yun nga, ng mga panahon ding yun ay yun din ang priority ng Department of Science and Technology to Philippine Council for Health Research and Development. So nag-prototype kami, no? Ang simula kasi niyan sa DOST may prototyping. After the prototype, saka ka mag-scale up, no? So nag-prototype kami in 10 municipalities around the Philippines, and then after that nag-scale up tayo to ang target natin 450 municipalities and cities. So ang PCHRD ay involved dito. Paano naging project dito ng Ateneo? O nagsimula talaga from Ateneo? For quite some time now, no, since the early siguro 2003, 2002, meron ng e-health projects ang PCHRD. In fact, PCHRD isa sa mga nauna diyan sa mga e-health related na initiative. So partner na kami noon ng PCHRD on e-health. So we were doing internet conferences, online discussions. And then around 2012, 2013, nung pumasok yung ICT and health, including yung use of electronic devices, no, nagkaroon uli ng opportunity to discuss what would be the next thing that we will be doing with the PCHRD. Nagkataon ang PCHRD kasi and DOST in general actually naghahanap sila ng areas where they can focus technology development, technology adoption. So nagkaroon ng partnership around that time. Ayun, talaga ito na sila na-implement na itong project na ito. Okay. So kamusta sir ang current situation ng natin ng mga records natin, medical records, etc. Ito ba talaga naging batayan natin? Definitely, or basic reason kung bakit nabuo ito? Oo, kung makakapunta tayo sa mga rural health units natin at makita natin yung record keeping, makipapansin natin, naka-envelope, no? At saka kaya nakakahon minsan, nakatambak. Yung isang municipal health officer nga sa Antique, sabi niya, Doc, mabuti na lang magkakaroon tayo ng ihatid. Maililipat ko na yung aking 2,000 envelopes sa electronic, Biro mo 2,000... Yung mga files na talaga nasa shelves lang. Nasa shelves. O minsan nasa kahon yung box ng sardinas, doon nakalagay yung... Yes. Baka bura-bura na yun, sir. Oo, yun yung isang... Plus, we also need to catch up with the developments, with the use of information and technology. In fact, as kanina you were asking yung inspiration, around 2013 yata yun, may isang study ang PIDS, yung Philippine Institute for Development Studies, na nagsasabi na while we pride ourselves of being the #1 BPO, business process outsourcing in the world, a lot of our rural health units and city health offices don't have access to these technologies that we pride ourselves of servicing the hospitals or the clinics of the more developed countries. So nung dinevelop namin yung ihatid, sinabi namin na unahin natin yung pinakamahirap na mga municipalities because these municipalities will be the ones that will be eventually left behind. Yung usually yung mga malalaking syudad, mga malalaking bayan, din mauuna ang development. Diyan meron mag-i-invest. Pero yung ating mga maliliit na mga bayan, government is the primary source of technology and assistance. So yun ang inuna natin. The farther they are, the poorer they are, the higher is the priority. Talagang yun ang pagbibigay ng serbisyo, di ba? Talagang, lalo na yung mga nasa, yun nga, mga liblib na lugar. Liblib na lugar, oo. Ano yung pinakaunang probinsya na nagkaroon ng ganito, na benepisyohan ng ganitong proyekto? Ang una ay Marinduque. At mapalad tayo na tinulungan tayo ng yung current congresswoman din at saka current governor para makapag-deploy tayo in all the municipalities of Marinduque. And then after that, we deployed to all the provinces in Mimaropa. So all the provinces of Mimaropa,
have ihatid LGU. Similar with the ARM, no? All the provinces in ARM or the Autonomous Region of Muslim Mindanao have ihatid, no? Including the farthest, yung tinatawag nilang Basulta, no? Yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, municipalities have all been deployed with ihatid. Okay. So, sir, ito, ang target lang natin, basically, or mas target natin yung mga LGUs sa ngayon. Local government units and other mga health centers. Ayun. So, paano mag-avail? Ang availment natin ay done through our DOST regional offices and provincial science technology centers. We ask for letters of intent from our local government units. Merong pro forma form yan that the LGUs fill up. Pipirmahan ng ating mayor, magde-designate siya ng coordinator. Once we receive those, we ask them for additional information, then we schedule the trainings, no? When we do the training, so we verify actually yung mga submissions, and then we enroll them into the system, no? Because medyo security conscious yung buong system because may private may privacy and confidentiality issues regarding the data that will be secured and that will be stored in the system. There's also the connection to the PhilHealth claims, no? So meron ding actually monetary implications yung paggamit nung system in terms of the LGU claims for PhilHealth benefits. Mas maganda yon kasi katulad yan na. So ito sir, ang PhilHealth nakapaloob na dito sa programa ng ihatid. Okay. So mas mapapadali na yung pagproseso ng claims. Mas mapapadali na yung proseso ng claims. Mapala din tayo kasi nung sinimulan natin yung project, nandun na yung PhilHealth sa transition na yon or they were actually looking for technologies para mas maging mapabilis yung claims and sa mga local government units. So, nagkaroon tayo ng memorandum of understanding then with PhilHealth. So, meron tayong technical working group with PhilHealth right now. And that all of those contributes to the eHealth program and the Philippine Health Information Exchange. So, mapalad tayo na yung ihatid dumating doon sa pagkakataon na the national agencies were actually converging for the use of eHealth or electronic technologies for health para dun sa healthcare delivery system natin. Ayun. Okay. So let's say nag-submit kami ng letter of intent, kayo na magpo-provide lahat ng devices and gadgets. O halimbawa ako, private sector ako, pwede ba akong maka-avail nitong project na to, sir? For now, the project is focused, intended for local government units. So we're actually completing the deployment to 450 municipalities by September this year. After which the application and the system will go through a technology transfer process, which is also guided by DOST. So that probably will be the opportunity for the application to be made available to the private sector. Pero ang priority kasi ngayon yun muna ang mga local government units natin. Ayun. So, para sa akalaman ng natin mga taga-subaybay, i-categorize natin, sir. Halimbawa, andun na. Ano makikita ko sa loob ng application? Ano yung mga category na nakapaloob doon? Doon sa application natin, may four main parang pages, no. Yung first would be yung electronic or patient file. Doon sa patient file, nandun yung basic data ng patient, ng pasyente, tapos which includes yung name, address, the usual, no, and of course the consultations. So all of those are part or parang have been done following the data model ng ating Department of Health, Department of Science and Technology. Meron ding feature natin doon na graphs and maps, no? Parang meron siyang dashboard. So si mayor at saka si municipal health officer, actually meron silang local dashboard. So any data na naka-capture nung can be seen real time in terms of actual maps and graphs. Visualization. And the maps actually are drilled down to the specific barangay. So kung may report halimbawa ng dengue, no, confirmed case of dengue,
at tinignan yung ating dashboard, makikita kung saang barangay at how many cases ang nandun. So si mayor at saka si municipal health officer, city health officer would know where the cases are. In fact, if these morbidity cases are reportable cases, the system sends an alert. May alert dun sa ating Meron ding component yung system ng communication tool between the mayor and the municipal health officer. Ang purpose ng communication tool, parang Viber type, yung parang pinakita kanina sa One Connect na nag-uusap na gano'n. So, para okay, sige. So parang connected sila to be able to discuss the emergency or the health issue or the health problem that comes about. So parang may chat. Parang may chat, group chat, ganyan. Okay. So embedded na rin siya dun sa system. Okay. Directed kasi yung ating project not only on information system management but also LGU, transparency and informed decision making. Ano talaga yung goal ng ihatid, sir? Ang goal ng ihatid ay mapadali yung gawain ng ating mga rural health units, staff natin sa rural at mailapit sa kanila yung teknolohiya na nandito na sa nasa ating bayan. Kasi marami ng investments ang ating gobyerno, ang ating mga local government units at marami namang paraan para mapaabot sa kanila yung ganitong klaseng teknolohiya. So yun yung isang objective niya. Tapos in the long run, ang first use case or ang main use case actually ay mapabilis din yung claims ng local government units. Yes. Kasi yung claims nila sa PhilHealth ay isang paraan para makadagdagan yung kanilang resources. So yung ganun na na parang turnaround at saka cycle ng paggamit ng information at pag-facilitate ng kanilang claims sa PhilHealth is one way of helping the local government units increase resources for health. Okay. So sa ngayon, sir, PhilHealth pa lang yung ating ka-partner or naka-involve dito, yung other medical benefits on the process pa ba? Actually, sa PhilHealth, sa side ng PhilHealth, tinetest nila muna yung isa muna. Okay. Yung tinatawag nating primary care benefit intended for the 4Ps. Yung 4Ps yung ating Pantawid Pamilyang program na for the indigent sector. Once that use case has been established, PhilHealth is actually moving from this case benefit to other case rate benefits. So kailangan kasi meron mo ng kumbaga prototyping din sa side ng PhilHealth. So we are in that process. Once kasi nandun na, halimbawa isang patient nag-claim for primary care benefit, yung halimbawa meron din siyang other claims, halimbawa nakagat ng aso, animal bites claims, same record will be used. Hindi ka nagagawa ng panibagong record. Same record will be, same PhilHealth number, same premium yung payment ng premium will be used for that claim, for that case, for that claim. So yung element ng more efficient na recording system, reporting system, and the claim systems will now be felt by our municipalities and cities all over the country. Anong assurance, sir? Baka mag-corrupt? Walang bang probability na ma-corrupt yung files or yung records, di ba? Yung system kasi natin, ang storage natin ay yung National Government Data Center, which is a DOST supported facility. Meron silang protocol also for backup, retrieval, and redundancies. We also ask our local government unit partners to retain copies. Okay. Para meron silang copy. And that's actually something that they want, na meron silang kopya. We are also developing through ICTO, iGov, yung dating ICTO now will become part of the ICT. Yung digital certificate as part of the public infrastructure, key infrastructure. So dadagdagan natin yung security features to ensure that the system will be more secure and be more useful for our users. So ngayon, sir, ang ihatid ay internet
Ibig sabihin, paano yung mga liblib na lugar, mga walang kuryente, paano nila mapapakinabangan to? For now, may dalawang may dalawang parang options, no. One option is yung full internet, no, na parang live yung yung use of the system. Meron ding offline mode. So for the offline mode, we actually developed a subsystem wherein even when there is no internet, you can still do the other functionalities. Ibig sabihin, pwede ka pa rin maglagay ng datos doon ng patient, pwede ka pa rin gumawa ng consultation, and then store it in the device, no. Pagka meron ka ng internet connection, then you can upload it to sa cloud, no. So that allows the system to be very mobile, no, kasi nasa tablet siya, so pwede mong dalhin sa mga malalayong barangay o kaya even to areas na walang kuryente or walang internet. And then pag uwi mo sa kabisera or pag uwi mo sa syudad, kung saan merong internet, saka mo na lang i-upload yung data. So yung magmamanage nito, sir, talagang lang, halimbawa, yung may-maintain nitong ihatid, authorized person lang? Authorized, oo. In fact, iba-iba yung levels ng access, no? Sa batas kasi natin ngayon, ang allowed lang to see individual data is the provider, no? So halimbawa yung doktor or yung kanyang authorized representative, halimbawa yung nurse. All others can actually just see aggregate data, no? So they cannot see the individual or personal data. All our mayors and other managers see only aggregate data. So nakita lang nila aggregate data. At the same time, the RHU administrator or manager can actually provide limits to access, no. So halimbawa nag-resign na o nag-retire na yung midwife, pwede nang i-delete ang access, no. So kung meron kang temporary staff, contractual staff, pwede mo lang bigyan na access yun na kung 2 weeks or 3 months, no, depende sa tagal ng work niya sa local government unit. Yan, for security purposes. For security purposes. Diba? Sa ngayon, sir, ano pa ba? Meron pa ba tayong mga challenges na kinakaharap for this project? Actually, ang unang naming worry nun ay baka yung ating mga rural health unit staff, lalo na yung mga medyo hindi na ganong kabata na mga ay baka hindi na interesado sa ganitong teknolohiya. So, meron segment na ganon. Pero napansin din namin na karamihan sa ating mga ay very very well versed and very with technology. Totoo, sir. Sabi nga, wala nang pinipiling edad ngayon ng technology, di ba? So, pagandahan pa nga ng correct. ng devices So, within the health sector, very familiar sila with the new technologies, no. At napansin namin, meron na naman another convergence kami nakita yung mga dinideploy na nurses ng DOH, nung dati RN Hills, ngayon NDP yata, Nurse Deployment Program. Usually young nurses, no. These young nurses are usually very comfortable with new technologies. So marami dun sa mga municipalities sa pinuntahan namin na may nurse deployment ng DOH, sila yung dinesignate to be parang encoders or point persons for this particular project. So utilization at the local government unit level is one challenge. Of course, the technical challenges with regards to the integration, interoperability is there and will always be there, no? But we are fortunate that all our national agencies are working towards that harmonization, no? Yung ating DOST, PhilHealth, at saka DOH. We're now parang about to finish the preparations and eventually launch the Philippine Health Information Exchange. No? Yun. At present, sir, gano'n na karaming municipalities yung meron itong project na to? As of now, we have 365 municipalities out of the targeted 450 municipalities and cities. So, and that cuts across different provinces and regions of the country. And all the data coming from those are stored, as I said, no, dun sa government cloud. So what we have provided them actually is access to that cloud facility, and at the same time, free storage. No? DOST is giving them free storage. If you actually use private provider, that costs
significant amount of resource for our local government units. Mhm. So we hope that the next administration Yes. will continue Mhm. the support to projects such as ihatid at saka yung the support services, no, yung One Connect natin, yung ating government cloud, and all other projects that actually converge. So what we're saying na yung nakikita namin pag bundled yung technologies. So it's not just one technology that you are providing to the users, or in this case the local government. Pag bundled siya, ang taas ng value added feature niya, tumataas yung value ng lahat. No, not only the technology that you are providing, but the other technologies actually that converge on that particular area. Oo, yun nga sabi natin, no, since bago na administrasyon, yung assurance na magtuloy-tuloy yung proyekto na to, paano natin masisiguro talaga, sir? Let's say 2020 or ano nang tayo ngayon, 2016. Siguro mga 20 years from now or 30 years from now, yung mga data na naka-install doon, talagang masisiguro natin na nandun pa rin. Para ako, kung bawa ako pasyente, babalik ako sa inyo, kukuha ko ng records, nandun pa rin. Oo, kaya kailangan natin actually yung government support along these lines, no? Because yung pag-manage ng data, lalo na ng data ng citizens of the country, it's not only for the health sector, it's also for all sectors, no? And we know for a fact, no, that the DOST started, and I think the new DICT, no, yung will actually implement a common data platform for the government. So the support for maintaining that the policies that will guide the management of those systems will have to come from government. Okay. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Maraming salamat sa pagbita, no? At papasalamat din kami dun sa aming mga LGU partners, no? Sa mga iba't ibang probinsya at iba't ibang mga bayan dun sa kanilang pagsuporta sa ihatid LGU. At sana ay patuloy natin siyang gamitin para mas malaki din yung maging benefit ng ating mga kababayan at mga munisipyo doon sa proyekto. Gusto ko lang banggitin na nitong nakaraang mga 2 linggo ay pinalad yung ating ihatid na manominate sa 2 international awards. No? Yung isa ay yung Prince Mahidol Award na taunang binibigay ng King of Thailand. No? So nominated po tayo doon through the nomination of the province of Bulacan. So the province of Bulacan nominated us through the Provincial Health Office doon sa so salamat Dr. Gomez doon sa nomination natin sa Prince Mahidol Award. The second one is the ASEAN ICT Awards, no, which actually will be which we submitted, and we are shortlisted in that particular award. So maraming salamat po at sana patuloy ang inyong suporta sa ihatid. Thank you so much, sir, and good luck. Congratulations dito sa inyong mga nominations, di ba? Ang ganda kasi ng project, alam natin maraming makikinabang at napakaganda nga, kumbaga benefits ito sa ating mga kababayan. Thank you and more power. Abangan pa natin ang mga development from this project. Salamat dyan. Ayan, maraming mga salamat. kaibigan. Tanghali. Thank you so much, sir. Ayan, Doctor, sabi nga natin, nakakabilib talaga ng mga ganitong programa ng gobyerno, and malaki ang tulong do sa ating mga kaibigan. At continuously improve people's lives, ika nga. Sana nga marami pang ganito para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad at good well-being ng mga ka-forever natin. And mga ka-forever, kaninang alas 9 po ng umaga ay sinagawa sa pangalawang pagkakataon ang Metro Manila Shake Drill, ang pinakamalaking Metro Manila-wide na earthquake drill at parte ng second quarter National Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Tinatayang libo-libong mamamayan at mga kawani ng gobyerno at pribadong sektor ang nakilahok hindi lamang sa loob ng Kalakang, Maynila, kundi maging sa buong Pilipinas. Ang nasabing shake drill ay pinangunahan ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Metropolitan Manila Development Authority, Office of Civil Defense at iba pang agencies and stakeholders. Balikan natin ang ilang kaganapan kanina sa PHIVOLCS sa kasagsagan ng shake drill. Narito po si Chief Science Research Specialist Maria Maylene M. Villegas ng PHIVOLCS Geologic Disaster Awareness.
Okay, actually, this is something na we encourage people to do and join. Itong National Simultaneous Earthquake Drill, now we're doing special for Metro Manila in preparation for like kung magkakaroon man ng malaking lindol, knowing na meron tayong source ng pwedeng paggalingan ng lindol. Mahalaga ito kasi it prepares people, lalo na yung hindi lang physically but also mentally, na maaaring may mangyari, ano yung scenarios para makapaghanda, ano yung response na gagawin natin. And we encourage like lahat sana to participate, hindi lang po yung public sector like government offices, mga schools, but also yun pong ating mga nasa private sector, you know, in your own little way, if you participate, makakatulong po yan sa paghahanda natin lahat. Actually, every year we do this. Traditionally, we also have yung July 16, ano? But since MMDA and NDRMC decided to have this for this quarter, nagpa-participate din kami in support of them. Pero yung amin talaga is, hindi lang kasi yung response na pag lumindol, ano yung gagawin, duck, cover, and hold, but also yung continuation ng operations namin. Kasi since kami yung monitoring, ang kailangan ma-practice namin, pagkaroon ng malaking lindol, ano yung maapektuhan, and then paano namin makakontinue yung service namin, monitoring ng lindol, pagbigay ng public information, ano na yung nangyayari, ano yung update. So yun yung pinapractice namin ngayon. And I think you've seen earlier, after ng 1-minute siren, nag-duck, cover, and hold during the siren, bababa yung mga tao, head count, yung normal na expected na gagawin. In addition, we have to set up yung temporary monitoring. I think that's what they're doing right now sa kabila, no? And magre-report muna syempre dun sa aming head of agency for yung exercise command. And then dito yung public information in case may kailangan yung public about ano yung nangyari yung lindol, ano yung mga intensity. So dapat may continuation ng operations. So yun yung kailangan namin mapakita. Yun, like we said, no, if there is like a call for an exercise like this kind of drill, we really hope that people will participate. Iniengganyo po namin kayong lahat na makisali at lumahok sa ganitong pagkakataon na paghahanda, pagpapractice, para po maging mas safe po tayo. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Miss Mylene. Malaking tulong ang ganitong paghahanda para sa mga darating at hindi maiiwasang sakuna. Nawa ay makatulong at huwag makalimutan ang nasabing earthquake drill upang sakuna ay maiwasan. Laging tandaan, duck, cover, and hold. And there you have it, mga ka-forever, isang episode na naman ang natapos. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana muli samahan nyo kami bukas dahil lagi kami nandito. Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. You can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama.